Aquino na siyang nasa likod umano ng pagpapa-impeach sa kanya. Ang nakikita niyang dahilan ang pagkawala ng Hacienda Luisita sa pamilya Cojuangco. At nang nakita ko rito, magbuhat na umpisa itong impeachment trial na ito, ay hatred, galit sa isang tao, benggansa sa isang tao. Bakit po ba ganito na lang ang galit sa akin nitong kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Aquino? Ano ba ang kasalanan ko sa kanya? Ano ba ang kasalanan ko sa bayan? Wala akong pagkakasalang alam ko ang matinding galit ng hacienderong Pangulo sa pagkakatalo niya tungkol sa Hacienda Luisita. Ang lupaing ito ay pinahiram lamang sa kanila. Inagaw lamang itong lupang ito sa mga ninuno ng mga kasalukuyang magsasaka. Halos 60 taon na pinakinabangan at pinagkakitaan nila ang Hacienda Luisita. At pagkatapos ngayon, ayaw na nilang isoli. Pagkatapos ngayon, ay gusto pa silang bayaran ng bilyong-bilyong piso na kapalit. Gusto rin daw ni Pangulong Aquino na kontrolin ang 3 sangay ng gobyerno at unti-unti na raw na namamaniobra ng kaliwa ang pamamahala sa gobyerno. Tinukoy niya si Presidential Advisor for Political Affairs Ronald Llamas ng militanteng grupo at party list na Akbayan. Ang unti-unting pagmamaniobra at pagsako at ang kanilang napipintong takeover ng ating bansa. Tila kaya ay hawak na hawak ni Ronald Llamas at ang kanyang mga kakosa sa leeg ang Pangulong Aquino. Pero sa kalagitnaan ng kanyang tila palabang pananalita, naging emosyonal si Corona nang mabanggit ang kanyang pamilya. Buhay at tahanan lamang. Mr. President. Hindi man kami gumagamit ng aircon sapagkat napakadali po namin magkasakit sa lamig. Sa maniwala po kayo at sa hindi, kami po ay walang katulong sa bahay. At yan ang sinasabi kong katotohanan sa inyo. Ganong kasimple po ang aming pamumuhay. More than 40 years na kami mag-asawa. Wala po kaming nabiling mamahaling property sa buong buhay namin. Tulad ng magagarang bahay sa eksklusibing subdivision o di kaya'y mamahaling kotse o painting. Kaya hindi naman po nakakapagtaka na marami po kaming naipon. Kaya nakakasakit po ng kalooban, totoong nakakainsulto na matapos kami magtipid at mag-ipon for almost 45 years, kami po ay tatanungin ngayon at sasabihin sa amin, bakit ka maraming cash? Siguro magnanakaw ka. Mr. President, the prosecution. Pinaliwanag din ni Corona ang lumabas noon sa hearing na gulo sa kumpanya ng kanyang misis sa Basa Guidoto Enterprises Incorporated o BGEI. Kumpanyang nabili ng kanyang anak na si Carla ng 28,000 pesos lamang. Kahit pa meron itong asset na mahigit 34 million pesos sa bangko na napagbentahan ng lupa sa Maynila. Ang paliwanag nasa malalim na hidwaan sa pamilya ni Mrs. Corona at ang pamilya ng kanyang tiyuhing si Jose Maria Basa III. Naroon ang ilang miyembro ng pamilya Basa at habang nagsasalita ang Chief Justice, naluha ang ilan sa kanila. Naagaw raw kasi ng tiyuhin ni Mrs. Corona na si Jose Basa ang isang property sa Libis na nagkakahalaga ngayon sana ng 2.5 million pesos. Are you true? Hindi po si Mr. Jose Basa ang inapi. Siya po ang nang-api sa aking mother-in-law at sa pamilya ng aking mother-in-law. Wala naman po siyang trabaho eh. Buong buhay naman niya spoiled brat po eh, anak mayaman. Tuwing may kailangan po, takbo kay mama, kay Lola Charing, hingi ng pera. Pag walang pera yung matanda, sige, benta kaliwat kanan, benta kaliwat kanan. Ilan po bang anak niyang pinaaral? Siyam po ang anak ni Mr. Jose Basa.
Sa statement ng anak na si Carla na kanyang binasa sa korte, sinabi nitong dehado daw sila dahil hindi nabayaran ng danyos ng napanalong libel case ng ina laban sa mga basa ng umalis ng bansa pero umano hindi makulong. Pinunto rin nitong 22,000 pa lang daw ang tinalaga ng halaga ng shares na kanyang binibili nga ng 28,000 pesos. Inulit din ni Corona ang dati na niyang pagtanggi na aabot raw sa 45 ang kanyang real estate properties base sa mga naunang pahayag ng prosekusyon. Nag-iwan din siya ng hamon sa 23 senador na siyang hahatol kung dapat nga ba siyang ma-impeach o hindi, lalo pat isa daw sa mga senador na ito ang nagbanta na huhubaran daw siya sa publiko. Vicky, kanina sabi ni Presiding Officer Enrile na yung mga pahayag na yan ni Justice Corona ay pwede raw gamitin bilang bahagi ng kanyang testimonya. Pero nagbanta nga ito na pwede yang strike out kung hindi babalik bukas itong si Corona. At kanina nga ilang minuto pa lang ay nakaalis na nga dito mula sa Senado si Chief Justice Renato Corona. At sa kanyang paglabas kanina, medyo narinig pa natin dyan yung mga hiyawan ng ilang mga taga-militanteng grupo. At syempre medyo pinagkaguluhan pa rin yan kanina ng ilang mga kasamahan natin sa media. Pero malalaman nga natin bukas, Vicky, kung talagang babalik pa para dito, para tumestigo nga itong si Chief Justice Corona muli at magbalik na sa salang dito sa witness stand. Yung nakikita nyo ngayong video, yan ay kuha kanina na papalabas nga itong si Chief Justice Corona dito mula sa Senate building at nakasakay pa rin nga ito sa isang wheelchair. At ayan, pinagkakaguluhan siya kanina ng ilang mga kasamahan natin sa media habang siya banday sarado nga nitong mga members ng Office of the Senate Sergeant at Arms. Vicky, hindi pa malinaw sa ngayon kung saan dediretso itong si Chief Justice Corona, pero kanina may paunang abiso yung ilan sa kanyang mga lawyers na posible raw na idiretso siya sa ospital, pero hanggang ngayon ay wala pang kumpirmasyon dyan, Vicky. Alright, maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal. At tulad po ng pinalita ni Ruth Cabal, alis-alis lamang po mula sa Senado ng grupo ni Chief Justice Renato Corona. Sa puntong ito, aalamin natin kung nasaan na po ang Chief Justice, pati na ng mga kasama niya, pati mga miyembro ng kanyang pamilya. Makibalita tayo mula kay Lia Manyalak del Castillo. Lia, nasaan na ngayon si Chief Justice Corona at ang kanyang pamilya, Lia? Mike, nandito na si Chief Justice Corona sa may bandang Bangko Sentral, sa gilid nitong Bangko Sentral sa Dumaan, Nagbuendia siya tapos Rose Boulevard. Tapos ngayon nandito na siya sa kalsadang ito. Pero bahagya tayong naharang ng mga hagad niya, dahil sinusubukan sigurong wag na tayong makasunod sa Chief Justice. Pero nakasunod pa rin tayo. Ayon kay Court Administrator Maidas Marquez, ay dadalhin sa ospital si Chief Justice Corona, pero hindi pa raw niya alam kung saang ospital ba dadalhin ang Chief Justice. At Mike, bago umalis ng Senado, ayon naman sa anak ni Corona na si Francis, ay patuloy pa rin na nahihilo yung kanyang ama at kinunan pa raw ng blood pressure, Mike. Pero nakasakay si Chief Justice sa isang pribadong sasakyan, Lia, at hindi sa isang ambulansya. Yes, ba yun? Mike. Yung ginamit niyang sasakyan kanina papuntang Senado ay yung kanyang sariling sasakyan at yun din yung ginamit niya ngayon na papunta sa ospital, Mike. Kaya nandiyan kayo sa may lugar ng Bangko Sentral at inuulit ko para lang malinaw, Lia, sinabi mo, wala pang malinaw kung sinabi ni Justice Maidas Marquez na sa ospital dadalhin si Chief Justice, pero hindi niya sinabi kung aling partikular na ospital. Tama ba yun, Lia? Yes, tama, Mike. Pupunta sa ospital pero hindi pa alam kung saang ospital dadalhin si Corona. Okay, Lia, at babalikan ka na lang namin o kaya balikan mo kami pag nasigurado na natin kung saan na nga pupunta si Chief Justice Renato Corona ngayong gabi. Yes. Maraming salamat, Lia Manyalak del Castillo. At bago siya humarap sa impeachment trial, isang interfaith prayer ang idinaos bilang suporta kay Chief Justice Renato Corona. Nagbabalik si Lia Manyalak del Castillo. Not guilty! Not guilty! Not guilty! Napuno ng mga empleyadong nakapula ang quadrangle ng Korte Suprema kaninang umaga. Lahat isinisigaw ang pag-absuelto kay Corona, kaya ang punong mahistrado bahagyang napangiti. Nagkaroon ng interfaith prayer na dinaluhan ng ilang Catholic at Baptist groups maging ng Muslim community. Iisa ang panalangin nila na huwag manghina ang pananampalataya ng punong mahistrado. Ang anak ni Corona na si Carla ang nanguna ng isa pang panalangin. Sunod-sunod naman yung pagpupulong na sa mga defense lawyers, no? At ngayon, meron ng pray over sa kanya. So, medyo yun na lang siguro bubunuin niya. It's a good way of letting out the truth and sana our senator judges would be fair.
Dumalo rin sa interfaith prayer sina Associate Justice Presbitero Velasco Jr., Justice Teresita De Castro at Justice Jose Perez. Nang matapos ang dasal, naluha si Mrs. Cristina Corona habang niyayakap ang asawa. Nagyakapan din sina Corona at mga anak niya. Makapananghali, tumulak na pa Senado ang pamilya Corona. Ang mga babae nakasuot ng kulay pula, ang mga lalaki naman nakasuot ng pulang necktie. Pati ang sasakyan ni Corona tinalian ng pulang ribbon. Sa convoy pa Senado, inihatid siya ng mga nakakulay pula na motorcycle club na empleyado. At pagdating sa PICC, sinalubong ng iba pang empleyado. Nang makapasok sa holding room, pinray over din si Corona. At hanggang bago siya humarap sa mga senador, buo ang loob ni Corona, handa sa anumang magiging hatol sa kanya. Lia Manyalak del Castillo, Nakatutok, 24 Oras. Tuloy naman ang trabaho sa mga korte sa buong bansa ngayong araw na ito at yan ay bagamat hindi rin sila nagpauli sa mga nagaganap sa impeachment trial at bagamat nagpakita rin sila ng pagsuporta kay Chief Justice Renato Corona. Nakatutok si Marisol Abduraman. Pagpasok sa Quezon City Regional Trial Court, ang stribo na ito na ang bubungad. Mensahe ng pagsuporta sa punong maestrado. Ayon sa mga empleyado ng korte, inabangan nila ang araw na ito, ang pagsalang ni Chief Justice Renato Corona sa impeachment trial. For as long as yung work nila is hindi mapapabayaan, they can make arrangements. About CJ testifying today, it's actually a welcome relief for everybody. Nang umupo na sa witness stand ng punong maestrado, halos lahat tumutok. Tinitiyak naman daw ng mga empleyado na hindi naaapektuhan ang kanilang trabaho. Ito ang isang court employee dito, dahil hindi niya maiwan ang kanyang trabaho at hindi niya pwede siyempre putulin. Dito na lang sa sarili niyang desk siya nag-monitor ng hearing ngayon. Sir, bakit po tutok na tutok kayo sa hearing? Siyempre, public interest yan under kami ng Supreme Court, siyempre. Dapat ma-update kami kung ano mga nangyayari. Kami dito sa korte, interesado kami talaga kung anong kahihinatnan ng impeachment trial ng aming Chief Justice. Pasilip-silip sa TV, kung walang ginagawa, sisilip ng konti. Pag may ginagawa, trabaho pa rin. Tuloy rin ang transaksyon at hearing sa Pasig RTC. Abala ang mga empleyado sa korte pero hindi rin pahuhuli sa nangyayari sa impeachment court. Ang ilang empleyado, nakaitim na damit pang itaas na may nakasulat ng Supreme Court at pinakikinggan ang nangyayari sa pagdinig habang nakasalang si Corona. May ilang pinturi na may poster ng punong hukom. Regular working day din sa mga korte sa Butuan City, bagamat namayan ang kulay pula sa loob ng Hall of Justice sa Butuan City. Pagpapakita raw ito ng mga empleyado ng suporta sa institusyon ng hudikatura. May ilan ding empleyado ng Regional Trial Court ng Quezon ang nagsuot ng pula, pero walang ipinagpaliban ng mga pagdinig sa mga korte doon ngayong araw. Bagamat nakatutok sa impeachment trial ang mga empleyado sa mga korte sa Zamboanga City, tuloy pa rin ang normal na operasyon doon dahil isang regular working day ito para sa kanila. Muling nagpaalala ang Civil Service Commission sa mga kawani ng gobyerno. Wala naman daw problema sa pagpapakita ng suporta sa punong maestrado. Basta tiyakin lamang na hindi napapabayaan ang trabaho. Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, lalaking iniinalang pinahirapan o tinorture bago pinatay, isinilid sa drum na iniwan sa kalsada, naganap yan sa Tondo, sa lungsod ng Maynila. Ilang bahagi ng lalawigan ng Davao del Norte, pati na ng Cebu, inulan ng yelo. Ang nakuryenteng OFW na yan sa bansang Saudi Arabia na nanawagan sa Facebook, nakauwi na sa ating bansa. Video ng batang ayan, ipinasok sa washing machine ng kanyang ama. Kumakalat ngayon sa internet. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 Oras.